Pag-usapan natin itong si Bato sapagkat naglabasan guys ang ano, naglabasan ang mga post no na ang ICC daw ay naglabas na ng warrant of arrest against Bato no. Bagamat ako lagi may reservation, hindi naman ako basta naniniwala ano kasi nga hinanapan ko, bagamat alam ko na hindi naman talaga ito ilalabas ng ICC at isa sa publiko, no? At dahil bawal yon, hindi naman ganun ang ICC, laging sekreto yan. At hindi rin naman ibubunyag ng ICC na sasabihin na nagpadala na sila sa Interpol ng warrant of arrest, wala rin doon. So most likely nga kalimitan ito lang ay naglilik, no? From reliable sources, no? Pero naghanap ako ng naghanap, even ng mga post from sa mga international media, wala talaga akong nakita. Naghanap ako dito, hinanap ko ang sa gobyerno, para lang i-confirm, no? Kasi alam nyo naman, mahirap naman tayo basta magpapaniwala. Hinanap ko rin. Wala rin naman. At itinanggi rin ng DILG, wala rin sa PNA, sa Philippine News Agency, wala pa naman, no? Pero, expect naman natin yon. Expect natin yon na maaaring hindi nila ibunyag. Dahil nga, sikreto talaga yan. Kumbaga, at the same time, pag ibinulgar mo yan, makakatakas. Kumbaga, sikreto yan, magkakaalaman na lang pag inoperate na. Pag hinuli na. Pero ganun pa man, syempre, hindi rin tayo basta naniniwala hanggat talagang wala pang matibay na sabihin natin na na information bagamat meron nga tayong kasabihan na kung walang kung may usok may apoy, di ba ga? So hindi imposibleng ito ay totoo at hindi rin naman imposibleng ito ay hindi totoo. So nandun tayo sa gitna, pwedeng totoo, pwedeng hindi, okay? Pero ang sigurado tayo lalabas at lalabas yan. Okay? So hindi natin alam kung totoo, hindi natin alam kung hindi totoo sapagkat kasi kung ito talaga ay nag-leak malalaman ito ng international media. Malalaman ito ng ating mga media personalities, no? Bagamat merong kasi doon sa post ng News 5, ganun din ang sinabi. Hindi naman nila binerify na meron na talaga. Allegedly lang, no? Kumbaga, hindi rin sila sigurado sapagkat sabi nga nila ito ay lang nanggaling sa isang source. Hindi pa nila sinabi kung reliable source, basta ang sabi lang nila ay source. So ibig sabihin, hindi rin ito sigurado. Okay? So, yon. Pero, na-post rin ito ni Attorney Jess. Alam niyo naman ang Tweety Bird ni Attorney Jess, talagang reliable din yan. Mapagkakatiwalaan din yan. So, pwede rin nating paniwalaan. Pero sa ngayon, ay nandun ako sa gitna. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Pero, hindi yun ang pupuntuhin ko ngayon. Ano? Ang pupuntuhin ko ngayon ay itong si secretary natin. Nakakalimutan ko na pati ang pangalan kasi parang wala nang kabuhay-buhay eh. Si John Vic Remulla. Na dating bilib na bilib ako ngayon pero parang nauubos na. Parang ang bilib ko kay John Vic parang kaunting-kaunti na lang. Kayo ba? Malaki pa ba ang bilib nyo kay John Vic Remulla, guys? Kasi honestly ako parang wala na eh. Paubos ng hinayup. Okay, ito ang sa akin. Ito ang sa akin O John Vic Remulla. Kung ito ay totoo, kasi talagang wala namang makakalam kung may maglalabas ng warrant ito kundi ang Interpol lang at itong police agency natin na ka-tie up, no? Ka-tie up ng ating Interpol. No? So, malalaman din ng ating DILG. At pwedeng ang kanilang gagawin ay discreet. So, mas maniniwala ako kay John Vic Remulla kung ito ay gagawin ng pasikreto at hindi na magpapa-presscon. Kumbaga, babawasan ng presscon, parang yung ginawa niya kay Fentaboy. Di ba? May sumingaw. Kumbaga, nalaman lang natin na talagang totoong may warrant si Fentaboy nung i-operate na. Nung magpadala nga sila ng mga pulis sa Davao, ang sinabi lang nila, may training doon. Kumbaga, tamang duda lang ang tao na, teka, may warrant na ba? May warrant na ba? Bakit ang daming pulis sa Davao, di ba? Di ba? Pero anong ginawa ron? Yung pala, diversionary tactic lang yun at ang pinalabas nila General Torre noon at ni Abalos, may mga training lang. Habang si Abalos, wala namang presscon na ginagawa. Tahimik na tahimik lang. Di ba? Ganun ang dapat. At teka lang, si Abalos na ba nun o si Remulla? Mali, si Remulla na pala. Si Remulla na pala, no? What the heck? Pero ang sinasabi ko guys, ay dapat tahimik. Teka lang, no Abalos pa yun eh. Ay hindi, May 2023, hindi na rin. Abalos yun, Abalos pa ang ang DILG noon. Oo, mali ako, mali. Abalos Kasi kung John Vic Remulla na yan, malamang bago pa panay na ang press ko na. Correct. Kasi wala tayong press ko na naririnig dun eh. Wala tayong sinasabing may naririnig na may warrant na. Puro singaw lang na may warrant na. Pero wala mismong direktang nanggaling sa DILG na may warrant na. At nagulat na lang tayo nung umaga na pabalik si Fentaboy galing sa Hong Kong at sila sinalubong na, nakabantay na itong mga pulis natin, si General Torre sa airport. Pero si Abalos tahimik lang. Di ba? So, ganun ang sinasabi natin na dapat ay mga pagkilos. Ngayon, kaya ako rin ay naniniwalang wala pa. Dahil wala pang ingay si John Vic eh.
Alam naman natin na kung meron na yan, automatic yan, magpe-preskon yan si John Vic Remulla. Kayo talaga, napakahina nyo namang mag-analyze kasi. Tandaan ninyo, kung may warrant na talaga, automatic yan, magpe-preskon na yan si John Vic at sasabihin, eto may hawak na kaming warrant to pare, sumanda ka na ba to? Diba? Kaya yung mga nag-post dyan, mag-iingat din kayo sa pagpo-post. Pwede naman sabihin, pero lagyan nyo yung inyong mga, yung inyong mga, anong tawag dito? Yung inyong mga caption ng lagyan nyo ng allegedly, ganon. Diba? Wag yung sigurado na kayo dahil wala naman talaga. Wala pa talaga. Dahil ako'y naniniwala, kung meron na yan, ay naku po Rudy, si John Vic Remulla, magpe-preskon agad yan. Ay, hello Maricel, at sasabihin niya mga yan, eto na, may hawak na kaming warrant. Hindi, wala. Kasi, alam niyo kung bakit? Si John, yung wala nga ang ingay niya eh. Hindi pa nga niya nahuhuli ang ingay niya. Nakita mo si Atong Ang, di ba? Pinagsasabi niya nun, dati sabi niya, alam niya kung nasan. O nasan ngayon si Atong Ang at large. O, nang dahil sa kape press ko niya, ganyan na nangyayari. Di ba? O, kaya ngayon, para sa akin, parang wala pa talaga. Kasi tulad nga ng sinabi ko, kung meron na yan, magpe-press ko na mga yan. Pero ito naman rin, no? Ay sige, John Vic Remulla, we will still give you a chance and we will still give you the benefit of the doubt. Kung sakaling, total, nagsabi ka na, naghahanda ka na naman ng 10,000 tao. Isipin mo yan, sinabi mo pa yan. Samantalang nun si General Torino, wala man lang imik. Di nga siya nagsabi na yung pinadala niya, na kung ilang tao ang dumating sa Davao eh. Ang sabi niya ron, meron lang mga training na gagawin. Di ba? Oy, shoutout sa inyo dyan sa mga bagong dating ha. Nagsisimula pa lang tayo, nasa unang topic pa lang tayo. Dito pa lang tayo kay Senator Esprigitic, no? Yun. So, ito si John Vic nga, nag-press ko na agad, 10,000 daw na pulis yung kanyang ihahanda para tugisin si Senator Esprigitic. Di wow. Pero ito yung sa akin, no? Sige. Tulad nga ng sinabi namin sa'yo, John Vic Remulla, bibigyan ka namin ng benefit of the doubt. Kung talagang siguraduhin mo lang na mahuhuli mo si Senator Esprigitic dahil sa yung mga press con, lagi mong sinasabi na alam mo kung nasan siya. Baka talo ka pa ng aking puting kabayo. Yung aking puting kabayo, alam ang eksaktong lokasyon eh. Kung saang area, sasabihin ko na sa iyo, dito sa bundok sa may Malaybalay, no? Kaya lang hindi siya abot ng mga sasakyan. Motor pwede, makakaabot ron, pero mga sasakyan hindi. Walang daanan doon sa isa sa mga lupa nitong si Senator Esprigitic, no? Yung nakita ninyong video na nagluluto siya, doon yun. Diyan sa Malaybalay. So hanapin mo na lang yung property diyan, pa-check nyo na lang yung property ni Bato de la Rosa diyan. So doon siya nagtatambay. Ito si John Vic, alam daw nila kung nasaan. Kung alam nyo naman pala, bakit 10,000 tao? Bakit 10,000 pulis? Ang dami naman nun. Isa lang yung huliin eh. Ang dami naman masyado nun. Overkill naman yun. Ibig sabihin, hindi alam. Yun, tsaka helicopter lang ang pwedeng makaabot dun. Motor, helicopter. Yung motor kasi kahit na, hindi, alam ko pwede daw ang motor eh. Motorsiklo kasi may mga daanan na siya na, yung mga maliliit, parang pathway na dahil sa paan ng tao, di ba? Tapos yun nga, helicopter lang ang makakabot dun. Malaybalay, di ba Malaybalay bukid nun? Hindi, bukid nun nga yan. Nakalimutan ko na. Ano ba sinabi ko dati dun? Bukid nun o Malaybalay? Hindi, ang Malaybalay, ayun sa gold. Kalilito na pati ako, basta. Yun, panoorin nyo ako, yung una kong content dyan. Parang bukid, hindi, bukid dun nga yata. Nalito tuloy ako, what the... Anyway, basta yun, ito si Remulla, sabi niya, alam daw niya, at si Bato ay pamotor-motor lang. Alam mo naman pala, bakit mo naman kailangan ng 10,000? Ang dami naman nun. Sabi ni Valencia, mahirap huliin si Suma. So sige, pag dumating ang tunay na warrant, at may warrant na talaga, kumilos ka na lang. Hulihin mo na lang forthwith. Tsaka isang advice lang kay John Vic, iwasan mo na ang press con. Pwede ka lang, Malaybalay, nasa bukid doon. Tama pala ako. Tama pa rin pala ako. Malaybalay, bukid doon yan, sir. Yun, sa Malaybalay. Basta nandun yan, isa sa bundok dyan. Nandyan yan sa si Bato. Yun ang sabi ng ating puting kabayo. Dati ko pa sinasabi yan. Kapit tayo. Pero eto, no? Iwasan mo na, John Vic, isang payo lang, no? Iwasan mo na yung copy press con. Pag dumating sa'yo, gulatin mo na lang kami. Yung alam Elvin Matibag ba, na bigla tayong ginulat lahat sa ginulat lahat tayo sa kay Franco. Dapat mga ganun ang datingan. Yung gugulatin mo kami, hindi yung kami ang gugulatin mo kami, hindi yung kami ang manggugulat sa iyo. Kita mo mga diskarte ni Brad Melvin Matibag, NBI Director Matibag, di ba? Mga ganun. Walang presko, nag-press ko nung huli na. Nag-press ko nung pugo na. Hindi pa nga nahuhuli, magpapadala ka na agad ng 10,000. Ano ba yan? Binibigyan mo ng tip o tinatakot mo si Bato o sinasabihan mo na magtago ka? O hindi kaya naman hawak mo ng warrant tapos sabi mo lang wala.
Tapos ngayon, binibigyan mo siya ng pagkakataon na magtago. Ano ba talaga? Naguguluhan na kami sa'yo, John Vic Remulla eh. Ikaw ba ay nagpapapugi? Eh, pugi ka naman. Guwapo ka rin naman talaga kumpara sa iyong kapatid. Eh, pero tigilan mo na yan. Diba? Tigilan mo na yan dahil ano eh, hindi ko alam kung tinitimbrehan mo ba si Bato o ano ba? Para siya ay maka-eskapo. Eh, what the heck? What the heck, di ba? Ayan, dito si Palot Laamor, mabuhay, di ba? Kaya tigil-tigilan na yung mga ganyan. John Vic, tigil na ang presscon. Okay? So yun, uulitin ko ha. Hindi ko sa mga nag-post na at sa mga iba pa, sa mga nakita natin, kaya hindi ko pa ito pinagsese-share at hindi ko pa rin nga ginawa ng content kasi nga, hindi pa rin naman ako sigurado. No? Bagamat may, pwede siguro sasabihin natin, allegedly or allegedly kasi para walang kasiguruhan di ba? Dahil pare-pareho naman tayo walang kasiguruhan kasi ang sinabi ng mga nag-post, no, lalo na ang News 5, ang sabi ron source lang, hindi nila sinabing reliable source. Magkaiba kasi yung source sa reliable source. Di ba? So, yun. Kaya, medyo ayan, sabi ni Green Nolasco, yan. Action star, si Pichi, action star datingan mo, sapakin mo laya si Rob. Sapakin mo kaya si Roy. Pag hindi kalyado, press ko na agad. Pag kalyado nila, tahimik sila. Mayo, palitan na yan. Dapat palitan dyan. Oo nga naman, di ba? Si Shirley Bundok, mabuhay, Ophelia Castillo. Kaya yun, sa mga nagpo-post, ingat din kayo, no? Wala pa namang kasiguruhan yan, no? Pero isa lang ang bagay na sigurado, lalabas at lalabasan ng warrant si Bato, si Bongo, si Albayalde, si Aguirre, anong pangalan nitong isa? Si Mata yata yung isa, at si Danau. Yan, lalabasan yung mga yan. Alam ko, lalabasan yung mga yan ng warrant. So, kung kailan ay hindi natin alam, pwedeng posible na baka nilabasan na yan ng warrant. Posible rin na hindi pa. So, okay lang yan. Mag-post tayo, ganyan. Pero, ang pinupunto ko rito ay talagang si John Vic. John Vic, maging ano ka naman, strategist ka naman dapat. Kumbaga, ayusin mo yung pagpaplano, wag yung puro press con. Kasi sa totoo lang, may malaking isda na bang nahuli si John Vic talaga? Yung mga umi-escapong ganyan, parang wala pa, di ba? Wala pa siya talagang legacy na nahuli niyang masasabi nating malaki. Hindi pa niya nahuli si Atong, ang nasabi niya dati, alam niya kung nasaan. Na pag nilabasan ng warrant, alam nila kung nasaan yun. Hanggang ngayon, fugitive. Mayroon na bang nahuling big fish? Sino Nika Secorata? Meron na raw, sabi. Sa panahon ni John Vic? Si Bong Revilla. Oo, si Bong Revilla lang, si Bong Revilla. Si Bong Revilla hindi naman yung nagtago, sumuko. Sumuko naman si Bong Revilla, di ba? Si Agimat, sumuko yung guys.